Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin. Ito po, putok na po ito sa balita, mga tambay. Sa tagal po ng investigasyon, mga tambay, ng ICI na sinasabing independent, ibang klase po. Mga kabayan, 2 senador at 1 congressman ang pinakakasuhan po nila, mga kababayan. 300 plus na congressman at 24 na senador, pero 2 senador at 1 congressman pa lang po ang pinakakasuhan po sa ombudsman ng ICI. Unbelievable. Yung may accountability at yung tinatawag na tambaluslos, kailan kaya kakasuhan, mga tambay? Mukhang talagang may nakikita po tayong something fishy, mga tambay. Ibang klaseng gobyerno ito, mga kababayan. Unbelievable. Kailangan talagang save the queen, save the king. Hindi kaya? Pahinga po natin ng ito pong ICI, mga tambay. Kung sino-sino raw po ang kakasuhan. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials under Articles 210, 211, and 212 of the revised Penal Code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of Republic Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of Republic Act 7080. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30% and is higher than the kickback from other projects, which is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NET. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB, or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA.
Once the projects were reflected in the net or GAA, Rivera would make a summary of the projects, while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. Yan po mga tambay, ang kinasuhan po ng ICI mga tambay. Ibang klase po. Nakita nyo po, napakaraming kinasuhan mga tambay. 2 senador. Ang sinasabi po ay puro po ito. Puro po ito hindi pabor sa impeachment ng Vice President. Ibang klase, di ba? Katulad po ni Estrada. Mga bayan, kinasuhan po si Estrada. Pinakakasuhan po sa ombudsman. Siyempre po, nandiyan si Villanueva. At si dating representative, ako Bicol Party List, na wala po sa bansa. Biruin mo, isang congressman wala sa bansa, pinakakasuhan. At siyempre po si dating COA Commissioner Mario Lipana at si dating Caloocan Representative Mitch kaya yon mga tambay, matindi. At si Bernardo mga tambay, si dating DPWH Yusek Bernardo. Bakit mga kababayan, yung secretary po ng DPWH na si dating Secretary Bonoan, wala. Ibig sabihin, hindi pala kumita si Bonoan. Ang kumita lang po, Yusek. Unbelievable! Di ba? Pambihirang buhay, ano. Yung pinaka-head, mga hindi kumita, mga malilinis. Katulad po sa Kongreso, napakalinis ng speaker. Pagdating po sa DPWH, napakalinis din po. Napakalinis din po ng DPWH Secretary na si dating Secretary Bonoan, mga tambay. Nakapagtataka. Yung undersecretary po, si Yusek, si Undersecretary Bernardo, pakakasuhan. Pero si Bonoan, hindi. Unbelievable. At syempre po, ang kinuhanan po ng testigo ay syempre po si Hernandez at si Alcantara, ang 2 district engineer. Unbelievable! Ibang klase talaga ICI, di ba? 2 senador at 2 congressman, isang si Uy, saka si Ko. Parehas pang may dugon Chinese, mga tambay, si Ko at si Uy. Ibang klase, mga tambay. At ito po ang kinasuhan nila, puro naugnay po ito sa Bulacan. Ayon po rito kay ICI, mga tambay. Dito po sa independent na commission na ito. Ibang klase. Hindi ba kayo nagtataka? Idinadawit sa flood control ng Bulacan, ito si Jingo Estrada, saka si Villanueva, mga kababayan, mga katambay. Pero, yung mga congressman sa Bulacan, wala man lang isinama, kahit isa. Unbelievable. Hindi nyo ba napansin? Anong katarantaduhan ito? Komento ko po. Ibig sabihin, nahawakan ni Jinggoy at nahawakan ni Villanueva ang buong Bulacan. Wala malaki kinasuhan dyan na mayor, walang gobernor, walang congressman sa Bulacan. Ang kinasuhan nyo lang, congressman, dating congressman sa Caloocan. si dating representative Mitch Uy, unbelievable. Saka isang ako Bicol Party List na si Saldeco. Mamay na ako Bicol. Ano ba yan? Katarantaduhan na yan? Katanggap-tanggap ba sa Pilipino yan? Katanggap-tanggap ba sa amin yan? ICI? Kitagal-tagal lang ginawa nyo investigasyon. Tapos, ganyan lang ang ipipresenta nyo sa mga Pilipino. Ganyan lang ipipresenta nyo sa amin. Iyan po halos si Estrada in-involve nila sa Bulacan. Sinasabi nila, nagkaroon daw po ng komisyon yan sa proyekto. Ganon din si Villanueva sa Bulacan pa rin. Ayon po yan, kaya ang sinasabing witness nila si Alcantara. Si Engineer Alcantara saka si Engineer Hernandez.
Pero, ilan po ba congressman sa Bulacan? Hindi bababa sa 7. 7 o 6 na congressman sa Bulacan? Hindi malang nadawit ang mga pangalan ng congressman sa Bulacan? Mas nadawit pa yung congressman sa Caloocan, dating congressman. Ibang klase. Ibig sabihin, hindi kumita, hindi na morsyento. Napakalilinis pala na congressman sa Bulacan, mga kababayan. Nakapagtataka itong ICI na to. Mukha yatang mayroong pinagtatakpan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kama noon. Sino kaya pinagtatakpan ng ICI? Mga kababayan, Bulacan pa lang ito. Di ibig sabihin, tatagal po ito ng how many long years? Itong investigasyon na ito. Kasi itong ginawa nilang investigasyon sa Bulacan. Ito po sa Bulacan, napakatagal na. Ilang buwan na ito. Hindi po ba? Ang congressman po sa Bulacan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 congressman sa Bulacan. Wala ka man lang binanggit na pangalan kahit isa. ICI. Di po ba? Ito po, katulad ng 1st District, si Danny Domingo, hindi mo binanggit. Hindi kaya ito kumita sa flood control. At si 5th District, kasi po, yung congressman po ng Bulacan, na pinapakasuhan po nila dyan si Jingo Estrada, mga kabayan, ito po yun Yan po yung mga congressman. Ang lalaki po na nakuha nilang proyekto sa flood control. Yan po yung sinabi po ni Senator Marcoleta. Yan po yung pinahayag po nila Senator Marcoleta po yan nung siya po ang Blue Ribbon Committee Chairman. Mga kabayan. Hindi po ba? Kasi nakatutok po si Alcantara po sa si Hernandez. Pinakamalaking proyekto po niyan dati at talagang umuugong po ay Bulacan. Magtataka ka, yung mga congressman sa Bulacan hindi nasama sa investigasyon ng ICI. Mga kabayan, katulad po ng 1st District ng Bulacan na si Representative Danny Domingo, nakahawak po siya ng 9 billion, 9.4 billion para po sa flood control budget. Mga kabayan, at sinusundan po ng 5th District, ng ika-5 distrito, na si Danny Boy Cruz, Representative Danny Boy Cruz, na 8.5 billion ang nahawakan daw po nito umano. At sinusundan po ng 6th District, Representative Adora Plato, na 7.2 mahigit billion ang nahawakan po. At sinusundan po ng 4th District ng Bulacan na si Representative Linabel Villarica, na 5.1 billion mahigit, mga tambay. At sinusundan po ni Representative ng district po ng SJDM Lone District, Representative Florida Robes, na hindi bababa sa 3.4 billion. At sinusundan po ni 3rd District, ikatlong distrito, na si Representative Lorna Silverio, na 1.5 mahigit billion. At ang sumunod po ay 2nd District na si Representative Tina Pancho, na hindi bababa sa 1.4 billion, mga kabayan. 7 congressman po sa Bulacan, mga kabayan. Napakaraming congressman sa Bulacan. Pero wala pong nabanggit kahit isa. Doon po sa pinasasampahan po sa ombudsman. Ito pong ICI. Maliban lang po sa binasa po kaya ang dalawang senador, si Jingo Estrada at si Villanueva, Joel Villanueva, at syempre po ang dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, at syempre po si Saldico, at ang dating commissioner, COA Commissioner Mario Lipana, at ang dating Caloocan Representative Mitch Uy. Ibang klase, no? Kaya po nakontrol po ni Villanueva at ni Jinggoy ang buong Bulacan, mga kabayan. Unbelievable. Nakakahanga ang ICI. Bilib na bilib tayo sa ICI, mga kabayan. 7 congressman sa Bulacan. Inimbestigahan nila ang Bulacan dahil dyan po naiipit ang pangalan ni ni Villanueva at ni Estrada, mga kabayan. Pero walang kasamang congressman sa Bulacan. Kailan kaya nila imbestigahan ang 7 congressman sa Bulacan?
At wala rin pangalan si Governor. Hindi po ba, ang sinasabi po kasi diyan, mga tambay, ang sinasabi po ng Diskaya diyan, lahat po nakikinabang. Hindi po ba? Ibaliktad, ito po yung sinasabi ng Diskaya. Pero ayaw po nila kuning witness. Mas kinuha po nilang witness si Hernandez at si Alcantara. Pero ang mga Diskaya, mga kabayan, ang kumikita po't nangungumisyon, lahat po sila. Magmula po sa taas hanggang sa gilid. Pero ang kinasuhan po, mga kabayan, pilim-pili. Ito po ang sinasabi ng Diskaya. Baliktanaw po natin. At ayaw po nitong ito pakinggan ng ICI, mga tambay. Ang mga Alcantara, ito po. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Nakakahiya, no? Yan. Ganyan po ang nangyayari, mga tambay, sa ating bansa. Ginagawa po tayong tanga at bobo nila. Huwag nyo naman po kaming gawing bobo tanga. ICI. Nagtatanong lang po si Kamano. Ano po ba tingin nyo sa mga Pilipino? Tanga? Bobo? Hindi po ba? Yan, no? Contractors po yan. Diskaya. Hindi ba? Huwag lang po kayong mamili. Ibang klase. Namimili kayo. Tinutukan nyo ang Bulacan, pero ang kinasuhan nyo nasa Caloocan. Isa sa Caloocan. Yusek, hindi mala sinama si Bonoan, ang sekretary. Mambihirang buhay yan, no? Tapos ang dami congressman sa Bulacan, wala ka man na sinama. Samantalang yan i-endorse mo sa ombudsman na kasuhan. Ibang klasika. Yan po, mga tambay, na meron po tayo independent commission na ICI, mga tambay. Yan po ang nag-iimbestiga. Nakita po natin kung paano po sila mag-imbestiga, mga kababayan. Kaya po pagka pumunta po yan sa mga probinsya at iimbestigahan po nila ang mga probinsya, mga tambay, alam na kung sino po ang iimbestigahan nila. Katulad po sa Bulacan, tinutukan po nila. Napakaraming congressman, may gobernador, may mayor. Pero senador lang po ang nadali sa Bulacan yata, mga kabayan. Baka naman hindi pa tapos, mga tambay. Baka sabihin, mali ka, Kamanong. Fake news ka, Kamanong. Hindi pa tapos yan. Intayin mo. Na, hindi naman minamadali yan. Intayin mo, hindi pa tapos ang termino. Intayin mo. Ay, yan may due process. Kasi po, pag nagnakaw sila, kailangan ng due process. Pero pagka sa mga Duterte, hindi kailangan ng due process. Kailangan niya na ipatapon na agad yan. Kidnapin na yan. Ipatapon. Ganyan po katindi. Ibang klase po. Yan po, mga kabayan, ang binuo po na independent commission, mga tambay. Independent daw po yung commission na yan, yung ICI. Nakita po natin, mga kabayan. Yung merong accountability at yung pinakapuno na dating speaker,
Hindi man lang po mention ang pangalan. Dito po sa systematic na korupsyon. Piling-pili, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay. At nakakalungkot po, ginagawa po tayong tanga at bobo ng mga taong ito. Ang tingin po sa atin ay mga tanga, bobo at gago. Hindi po ba? Thank you po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. At shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At patuloy po tayo magdasal mga tambay. Pagdasal po natin ang ating bansa na sana po mawakasan na po ang ginagawa po nilang kawalangian at katarantaduhan sa ating bansa mga kabayan. At yung panggagago at ginagawa pa tayong bobo ngayon mga kabayan. Sana po matapos na po ang mga kawalanghiyaan nila. At syempre po, isama rin po natin sa dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na sila po ay mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At tayo rin po ay magdasal na tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.